ng Pangulo at mayorya ng Kongreso. Baguhin ang gobyerno, federalismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan? Forma ba ng pamahalaan o namumunong kawatan? Oh, nagbabago. Oh, nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Kinukulat ang mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, ginagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Good day po muli. Ngayon po ay December 27, 2023. At 4 na araw na lang ay magpapalit na ng taon. 2023 patungong 2024. Tumatanda ang panahon. Kahit yung klima ay pabago-bago na rin, lalo pa dito sa bansa natin. Ito na yung bahagi ng sinasabi na climate change, yung global warming, yung pag-init ng daigdig, gawa nga dito sa pagkabutas nitong ozone layer. At napakaraming mga sakit. Maraming mga sakit ang nauuso, yung isa sa mga ilan nakikita nga po natin, dahil doon sa makabagong teknolohiya at ang mga bata ay lagi na rin lang nasa bahay at kaya na nilang maglaro mag-isa dahil may cellphone, may Facebook, may TikTok, kaya nilang ay nagiging nagiging kulang sa ehersisyo yung ating mga kabataan, Kaya tayo sa mga magulang, paalala, bigyan din ho natin ng panahon itong ating mga anak para magabayan, hindi yung dahil dun sa makabagong teknolohiya hinahayaan na lang natin. Ay kalimitan po ngayon sa mga kabataan yung sinasabi nga ng DOH parang overweight o obese, napapabayaan. At yan ay isang malaking problema ho yan. Hindi ho problema ng individual na pamilya ho yan. Problema ho ng lipunan yan. Yung mga ganyan naniniwala naman tayo na itong mga kabataang ito sana sa mga susunod na mga henerasyon ay sila yung mga mamumuno. Sila yung mamumuno sa ating bansa. Pero kung sa sitwasyon na ang isang malaking problema ng bansa natin ay ang kalusugan, sa panahong ito na hindi ho pahuhuli ang lahat, gabayan ho natin ang ating mga anak. Nasilip ko sa dyaryo ang ating teritoryo. Yun dito po sa dito sa Calapan, yung dengue, ang buhay na karanasan natin diyan sa part ng Barangay Lumang Bayan, may marami ng kaso ng dengue. Ano bang programa ng pamahalaang panglungsod regarding dito? Yung paging, mukhang bibihira tayong makapakinig ng mga nagbobomba sa mga kanal-kanal diyan sa part ng Lumang Bayan. Kahit saan, tayo nananawagan, na kasi papalala yung dengue. Tayo, ang buhay na karanasan natin, yung ating pamangkin dito sa Barangay Lumang Bayan, yung De Los Reyes, nagka-dengue. Hanggang ngayon ay inaobserbahan natin kung yung sitwasyon. Kaya tayo, nakikiusap tayo sa pamahalaang panglungsod, baka yung pagbomba, yung pausok, yung paging ba ang tawag doon? Paring lino. Kailangan po natin yan. Actually, pantaboy nga lang daw ho yan Pantaboy doon sa dengue, sa lamok. Pero, kahit pa, at least malimita. Lumalala ho Hindi ho natin alam kasi
tumataas ang kaso ng COVID, ano? Ito yung dengue. Ano pang mga sakit ang yung trangkaso, ubo, sipon. At may binabanggit ang DOH, mukhang papalaki. Padami, pagtaas ang bilang nitong kaso ng COVID dahil do sa JN1 na variant, ano. Kaya ingat-ingat po tayo dito sa Mabuhay Mindoro, ay palagi tayo nagpapaalala sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga mamamayan na pangalagaan natin ang ating mga kalusugan. Tahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, kinagalit. Yung sinasabi ng DOH, yung ngayong Kapaskuhan at pagpapalit ng taon, malimita yung 3Ms, ano? Yung mga pagkain na 3Ms, ang sabi nila. Yung maaalat, matatamis at matataba na mga pagkain. Kaya tayo, sabi nga natin, wag natin hong baliwalain yung ganitong mga Ayan, kung yun. mungkahi ng Department of Health para makaiwas tayo sa anumang mga karamdaman. Actually, yung yung sinasabi nga po natin na yung diabetes, stroke, na pwedeng mangyari kahit nga ngayon bata, nasa nasa sinapupunan, minsan diabetic na. Dahil yung lifestyle nung buhay nung magulang hindi maayos, hindi nagagabayan. Kaya ang nagsasuffer yung bata rin, kahit nga daw yung pinagbubuntis, pagkaanak diabetic na . Dati naman hindi naman ganyan kahit tanungin natin ang nanay Daton diyan sa Socorro, ang nanay Daton Grangos na edad 98 na. Dati naman walang ganyan, ang noon mga trangkaso, ubo, sipon, at wala na mga antibiotics. Ang ginagamot lang nila daw ay mga herbal medicine na nasa paligid lamang nila. Ngayon papalala, kaunting sakit dala sa ospital at napakamahal ng serbisyo, napakamahal ng bayad sa ospital. Kaya ingat-ingat po na tayo mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak. Good morning po kay Kuya Greg, kay Pastor Greg Habat ng Barangay Biga. Barangay Biga, Mga sasakyan, Pola, Oriental, Mindoro. Happy New Year po. Merry Christmas and Happy New Year, Pastor Greg Habat. bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa kanto. At syempre po, hinay-hinay dahil itong mga traditional na okasyon na ito hindi mawawala yung alak, yung pag-inom ng alak medyo hinay-hinay din po. At ang kumain muna bago tumubog sa pag-inom ng alak, para daw kasi kahit paano may ginigiling yung ating atay. Na pagkain, hindi yung ang ginigiling ng atay natin ay alak agad, kaya hindi naman maiiwasan lalo pat tradisyon yan. Pero tayo nagtataka tayo ngayon sa mga kabataan kasi nung Christmas kahit paano naman naghanda ang bawat pamilya. Tayo naman natutuwa na sa probinsya natin talaga mararamdaman yung esensya ng Pasko, yung pagbibigayan, pagmamahalan, at pagpapatawaran. Iba yung sinasabi ko nga iba na ngayon ang kabataan, lalo yung mga bata, pakainin mo, hindi kumain sasabihin busog. At kumain na rin daw sila, Pero ngayon parang sabi ka natin, hindi naman natin na maalis dahil bahagi yan ng nakagisganan nila. Pera, ano ba ang bibilin sa pera? Minsan hindi mo nga bilang mo papaskuhan mo ng t-shirt or kung ano mang laruan.
parang medyo tampo. Ang gusto pera. Anyway, mas maganda naman siguro yan para sila mismo sa bahagi nila mga kabataan, alam nila kung ano yung gusto nila. Ano? Pag nabigyan ng ninong, ng ninang, ng pera, alam nila kung anong bibilhin nila sa pera na galing sa kanilang mga ninong at ninang. Talagang medyo huma-high-tech po, huma-high-tech. Kahit yung kaisipan ng kabataan ngayon, sana matransforma sa pagiging mabuting mamamayan itong mga bagong sibol na kabataang ito. Tinatakot, kinagalit, ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Good morning po kay Sir Rio Panaligan Tupasi ng Barangay Concepcion, Socorro. At syempre kay Boss Dan Jeremia, Merry Christmas and Happy New Year po ng Barangay Bangkuro, Anauhan. Syempre sa Hinabe family, kina Kuya Rodel, at sa Ilagan family, kina Madam Pen. Good morning po and Happy New Year po sa inyo. Merry Christmas and Happy New Year ng Barangay Bangkuro, Socorro. At baka magatampo na naman ito si Madam Wilma Miraples ng Barangay Concepcion. Magandang umaga po at Merry Christmas and Happy New Year po. Nagbabago, aba'y grabing pagbabago. Ito ba ang gusto mo? Pagbabago. Tayo dito naman sa Mindoro, aywan ko, wala namang naiitala pang biktima ng paputok pero as of December 27 ang related dito sa mga naputukan almost 52 na po, 52 biktima ng mga paputok at 5 ang napuputulan. Ewan ko, hindi naman natin maalis talaga pero siguro darating yung panahon na sabi ay ipagbabawal na ng lubos itong mga paputok na ito. Kahit nga ata yung yung community firecrackers na na binabanggit nila. Ipagbawal. Pero yung iba tradition talaga gusto nila maingay ang problema yung yung aksidente nga po yun ang isang kinatatakot natin. Tapos, marami, mga bata. Yung binabanggit nga pong yung boga-boga, delikado pala ho yun. Kaya tayo, siyempre, sa gabay na nga rin ng magulang, yung sinasabi nga ho natin kahit sa mga bagay-bagay na alam nating makakasakit sa ating mga anak. Siguro kahit sa mga matatanda, lalo pa pag mga maligahoy na ang tama handa nang hawakan ng 5-star kaya medyo ingat-ingat po dahil papadami 52 na ho yung kaso ng naputukan at 5 dito ho ay ang naputulan na. Hindi natin alam kung naputulan ng daliri, braso, paa. Kaya ingat-ingat din po tayo at may mga naitala ding kaso ng mga indiscriminate firing na mula sa mga kapulisan pa. Yan ang sinasabi ho natin Yan ang mga dapat tinatanggalan na ng lisensya, yung mga ganyan na bawal sana. Dahil alagad ng batas at may hawak na sandata. Ayan, tuloy ang pagpapuputok, tuloy ang bangi. Korupsyon ay hihinto, ang droga at ang endo, wala namang nagkatotoo. Gusto ng Pangulo at mayorya ng Kongreso ng gobyerno, federalismo na tayo. Paalaala po ulit ngayon dahil nga sa tumataas yung kaso ng iba't ibang klase ng sakit at ito umaabante na naman itong si COVID, ang tagubilin po ng Department of Health magsuot muli ng face mask
maging normal na yung pagsusuot ng face mask para una, hindi ka mahawa or hindi ka makahawa. At kung nakakaramdam ka na ng kakaiba sa iyong katawan, huwag ka na lumabas ng bahay, ano? Para hindi ka makahawa. Ano? Bahagi ho yan ng pagiging pagmamahal mo sa kapwa mo, sa sarili mo at sa bayan mo. Yang ganyan nung pangalagaan mo, kalusugan, hindi ka makahawa. Yan ay normal na kaisipan ng isang tunay na Pilipino na hindi ka mangahawa na kung ano pa mang karamdaman mo. Or, ang sinasabi ko nga, kung wala ka man, magsuot ka rin para hindi ka naman mahawaan. Mas mainam na rin, sabi nga ng iba, nahihirapan daw silang huminga or ano pa man, pag naka-face mask. Ang binabanggit ho naman natin, pag yung mga gathering lang ho na marami yan, pupunta ka ng palengke or simbahan, dikit-dikit po kasi wala na kasi ngayong halos wala nang social distancing. Tayo sa sarili ho natin, tayo na magtakda sa ating para sa ikaayos ang ating kalusugan, Hindi naman nga ho pero ang Department of Health po ay may tagubilin, na dahil sa mga ganitong gathering, ganitong Christmas and New Year, kailangan, dahil sa maraming gathering, kailangan nang magsuot muli ng face mask para makaiwas sa anumang sakit. Nagbabago, ako'y grabing pagbabago. Merry Christmas po Merry Christmas and Happy New Year kay Boss Dan Jeremia Garibay Jeremia. Good morning po Sir Dan. Boss Dan, magandang umaga po sa inyo. Sana kayo'y laging malusog. At kita ko naman lagi sa inyong post yung inyong pagja-jogging. Bahagi na yan ng Ito kasing mamang ito ang makakitaan natin ng tamang pamamaraan para sa kanyang kalusugan. At may plano ito Kaya ito pinalalakas ang kanyang katawan. Sana ay pagtagumpayan. Good morning po kay Sir Dan Garibay Jeremia. Bati-bati muna po tayo. Sabi nga ho natin dito sa ating programang Mabuhay Mindoro sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Wala naman nung masama kung ngayon ay bati-bati muna. Tagal na, tapos na, tagal-tagal na. Bati-bati muna. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa. Magandang umaga po and Merry Christmas and Happy New Year sa Grangos family diyan sa bayan ng Pola at dito sa bayan ng Socorro kina Tita Malu. Siyempre sa Laison Luarca family dito sa Barangay Panggulayan Pinamalayan. At kina Kapitan Dan Periol ng Kasiligan, Barangay Kasiligan, Pola, Oriental Mindoro. At kay Kapitan Jerry Lambon ng Barangay Kalubasahan noon. Good morning po, magandang Merry Christmas po and Happy New Year sa inyo dyan, mga magigiting na kapitan ng Barangay Pola, Oriental Mindoro. Ang presyo ng medbayay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo? At syempre, ang ating magiting na bagong kapitan ng Pasidos, Socorro, kay Kapitan Alex Cabrera Sales. Magandang umaga po, man. Merry Christmas po, Kap. Ito si Kapitan Alex Sales. Ito kahit Kapaskuhan, nakikita mo yung pagtrabaho nito At nakatutuwa tayo na yung kanya mga constituent at kanya mga konsehales, mga barangay tanod, BHW, BNS, ay tulong-tulong sa kanilang activity diyan sa barangay nila sa Pasidos, Socorro, Oriental Mindoro. At syempre kay Konsehal Habal, kay Konsehal J Habal. Magandang umaga po, Konsehal, and Happy New Year po. Nagbabago. Anong klaseng
magbago. Ito ba ang gusto mo? Tinugulat ang mga tao, huwag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, ginagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto. Hanggang December 31 na lang daw po pala yung ano, yung PUB consolidation, ano. Ewan ko. Hindi ko pero gusto ko rin tanungin yung yung sa local natin, ano. Paano yung mga natin, yung mga traditional jeep dito? Ibabawal din ba ng LTO 'yan? Yung yung PUB natin, yung mga traditional jeep dito na bumabiyahe, kahit dito sa sa Calapan lang, merong Calapan to Victoria, may mga ganun Puerto to Calapan. EDSA, Ano yun, pace out na rin po yun. ura, Kasi yung PUB consolidation, mas tampok lang sa kamay nilaan. At ewan ko kung tama itong datos na sinasabi ng Piston at saka ng Manibela, na pag natuloy itong PUB consolidation at gagana na itong mga sinasabi nilang bagong mga bus na nababaguhin dito sa traditional jeep, ay may almost 300,000 ang mawawalan ng trabaho, ano. Pero sabi ng Piston chairperson, kahit hindi payagan sila ng kahit yung deadline na December 31 ng PUB consolidation, biyabiyahe sila para doon sa mga commuters. Hindi natin alam kung ano yung sinasabi nito ng chairperson ng Piston Morada, kung paano sana nanawagan rin tayo, sana naman mapakinggan ng Pangulo yung kahilingan nitong mga jeepney drivers na ito, na pag-aralan muna itong PUB modernization, at tingnan din nila, silipin din yung sinasabi nitong Manibela at nitong Piston na pwedeng mangyari. Sana makita natin ito sa ganitong makita natin na kuhanin natin lahat yung both side, para maano natin, hindi ho itong ura-urada. Sana mapagbigyan yung kanilang TRO, yung temporary restraining order, at humihingi tayo sa Pangulo na mapag-aralan muna itong PUB modernization na ito. Ating teritoryo. Kasi nakakatakot kung sinasabi, kung tama yung datos ng Manibela at saka ng Piston, na almost 300,000 mawawalan trabaho, at ang mga commuters mahihirapan, ay mabigat ho yan saka NCR, saka Maynilaan. Kaya nga tayo po, nagtatanong rin tayo, paano po dito yung ilang mga traditional jeep din dito sa atin sa probinsya? Ito ba, sa bagay, meron ng may mga ilang mga bus na dito na bukas, mukhang ito na nga ganito na po yung setup ata paano yun? Hulihin, kunyari bimahe. Hulihin ng LTO dahil modernization na PUB modernization na daw yan. nahihinto ang droga at ang endo. Wala namang Sino bang ngayon dito sa atin sa Mindoro? Dati sa Mindoro may mga samahan may Piston din dati dito yung Mindoro, ngayon? At mayorya ng Itong ex-Kapitan Jigs Bacara dati yung mga chairman nito, opisyalis ito Ano bang todo yun? Ex-Kapitan Jigs Bacara. Sila dati yung mga opisyalis nito ba ng pamahalaan. Oriental Mindoro, nalimutan ko. Kawatan. Basta minsan kung nanonood at nakikinig sa atin si former barangay captain na Jigs Bacara ng Bayanan, pakichat po kung ano nga ba yung dati na organisasyon, samahan ng mga transport sector dito sa atin sa Mindoro. Tinugulat ang
ay ibinalik. Tayo ay hinati-hati, tinatakot, ginagalit. Ang totoo ay sinusupil, ang wasto'y minamali. Advance happy birthday po kaya poging-pogi namin kumpare. Kaya paring Ricky, kay paring Ricky Espina na magdiriwang ng kaarawan ngayong December 30. Happy birthday sir. At sana galaw-galaw at medyo lumalaki. Lumalaki ang katawan. Alam mo naman, kahit sa edad na ganyan, dahil nga ho sa lagi na laang nakaupo sa sasakyan or sa bahay. Alam ko pinapawisan ito pag naglalaba galaw-galaw din po ano? Advance happy birthday Sir Ricky Espina ng Barangay Bukayaw, Calapan City. Grabing pagbabago, ito ba ang gusto mo? Ewan ko kung anong nangyari dito sa pa-Christmas party ni Sir Joel Luarca dito sa Zone 3, Socorro. Na-invite tayo pero hindi naman tayo nakapunta nga dahil busy rin din sa nagbibisi-bisihan ka. Madami rin kasing invitation. Kailangan puntahan ano. Parang reunion din Reunion nitong kalak ano. Ano ba yung kalak? Pauso ito si Sir Joto Marasigan. Kalas alak daw po pala yon yung kalak. Ano, magandang umaga. Magandang umaga sa kalak. Kina Sir Julius Marasigan, kina Sir Butch, kina Sir Arnel at kay Sir Noni Talavera. Magandang umaga po sa inyo. At sana'y diet. Yan, hinuhuli. Yung mga bone marrow, no? Ano, Sir Noni? Medyo masakit-sakit din ata sa batok at sa tuhod yan. Bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang Sabi nung iba, minsan lang naman yan. Kahit yung mga handa na, yun nga yung gaano kadalas ang minsan. doon sa kanto. Kaya medyo hinay-hinay po. Hinay-hinay sa matatamis at maalat na pagkain. Ang sabi ng palasyo, utang ng loob ito. Wag daw tayong magreklamo para sa ating pag-asenso. Magbabago. Almost mag-iisang buwan ata, buong December ata tayong inuulan itong Mindoro pabor sana ito sa mga bagong mga may tanim na palay at pananim ng mga gulay pero Anong silbi sana ganito na lang ambon-ambon kasi natatakot tayo minsan pag bumuhos ang malakas na ulan. May mga part na may mga lugar sa Pilipinas, ano ba ito? Yung Lanao del, ano ba yung yon? Yung probinsya na bigla-biglang binaha tayo sa Mindoro nagpapasalamat tayo na matatapos natin ang taong ito na ganito lang, paulan-ulan lang at tayo dati paranoid tayo dun sa pagpapasok yung December nandiyan yung malalakas sa bagyo na tumatama sa ating lalawigan. Pero ngayon, pasalamat tayo sa Poong May Kapal na 4 days na lang po wala naman nakikita ang pag-asa na sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Malaking pasasalamat sa Poong May Kapal tayo biniyayaan ng ligtas na Disyembre. Dati kasi ilan yan, halos 5-5 sunod na taon na tuwing December tumatama sa atin ang malalakas na mga bagyo at mga pagbaha. Ulat ang mga tao, wag kang malilito. Lahat pinatatahimik, martial law ay Susi pa rin po talaga yung panalangin, yung dasal, siguro
at tayo pakikinggan ng Panginoon. Ano? Although papalala ang gera ang paggera sa kanyang lupang sinilangan sa Israel. Israel po ang nanggegera dito sa Palestine. Marami na ho ang namamatay. At ang kabataan ay aabot na po sa 7,000 ho ang mga nasasawi. Ano bang pagtingin dito ng United Nations, ano? Kasi maraming civilian ho ang nadadamay, ang namamatay, ano? Kung ang sinasabing ito ay isang bahagi ng digmaan at ang mga civilian ito ay collateral damage sa bahagi ng digmaan, ay napakasama naman hong digmaan na yan. Na actually ang usapin lang naman ay agawan ng teritoryo, ano? Sa karagatan. Sa lupa ay yun naman po lagi-lagi yung ugat ng digmaan, yung agawan ng teritoryo, ano? Na ang napipinsala ay yung mga sibilyan at mga kabataan. Tayo naawa tayo, no? Imagine mo yung 7,000 na mga kabataan, ano? Na kinitlan ng buhay. May binabanggit pa nga po na siyempre, ang sasabihin ng Israel soldier ay doon nagtatago yung mga Hamas group ay ayun, pinasasabugan. Pero mga sibilyan pala ho ang nandun. Kaya nalulungkot tayo na pinagdiriwang natin ang Pasko at sa mismong teritoryo, sa mismong pinag-anakan ni Kristo, ay sila yung nagpapasimuno ng digmaan, ano, ng gera at kumikitil na ng maraming buhay sa mga kababayan nating Palestino diyan sa Middle East. Hinuhuli sa daan, biglang tumigil ang tren. Nasira na naman, bulok na nga ang sasakyan, bulok pa ang patakaran. Tumambay doon sa... Good morning po at Merry Christmas kay Konsehala, kay Tita Raquel Nolus, kay Konsehala Raquel Nolus ng Barangay Panikian, Pola. Good morning po. At syempre sa Mahugway family, kina Madam Karen and kay SK Chud. Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year po sa Mahugway family diyan sa Barangay Pahilahan, Pola, Oriental Mindoro. Nagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ito ba ang gusto mo? Ang presyo ng And good morning po and Merry Christmas sa Zamora family din sa Barangay Ibabais. Kina Kapitana Tessie Zamora. Melendras family, ang droga at ang Manansala family, and Mendoza family, Zamora family, clan. Merry Christmas po at Happy New Year at ingat-ingat po lagi. Kina Kuya Totoy, kina Kuya Opet, kina Tito Nelson, kina Tita Cora, kina Kuya Boying, kina Tita Villa, kina Tita Lolit, kina Tita Nieva at saka sa mga kamag-anak natin dyan. Merry Christmas and Happy New Year po. Pamahalaan o kawatan. Oh, nagbabago. Oh, nagbabago. Sana po sa pagsapit ng taong 2024, sabi nga dito sa kanta, yung pagbabago, anong klaseng pagbabago? At prontahan na naman po yan, ano? Pakilanlan. Dahil nalalapit na yung midterm election. Actually, ngayon po ang pinag-uusapan. Ito, imagine nyo, tapusin nyo muna po itong 2023. Pagpasok na 2024 na yan, pag-uusapan na ho dyan yung mga midterm election, ano? Yung 2025 midterm election. At pagpasok nitong 2024 na ito, January pa lang,
may mga patawag ng meeting dyan. Ewan natin, ano? Hindi natin alam kung sino yung mga maglalaban-laban pa. Pero ako, quarter nitong taon, first quarter nitong taon, ay magkakamukha na ho yan. At makikita na kung sino mga magtutunggali sa lona ng eleksyon. Saysayan, Sino bang lalaban sa congressman, sa governor, sino bang lalaban sa vice governor, mayor, mga bukal, ano? Marami ho yan. Kaya matutuwa na naman ho si Mang Juan yan. Sana yung mga tao ay huwag masilaw, ano? Kasi hirap din, kasi politiko rin halos sa nagsanay, ano? Sana wag naman, ano? Sana maging ang tao ay ang tao ngayong darating ng mga taon ay maging maalam at maging mapagmatsyag, ano, sa mga ihahalal nating leader ng ating bansa. Yung iba po alam niyo po ang katangian ng iba. Pag election na lang naman kami nakikinabang sa kanila, yain na. O yan, sige. 6 na taon, 3 taon kayo ngayong ganyan. Sana maging maging maalam at maging mapagmatsyag sa mga ganitong paglalagay ng pinuno sa ating bansa o sa ating bayan, sa ating probinsya. umaga na daan. Kaya medyo magulo po yan, ano. Nung last Saturday, no? Tinatanong nitong si Sir Joel Luarca, ano daw pagkakaiba ng politiko at ni Judas? Nasagot naman namin ni Sir Ed, ano? Iniisip ko rin naman nga, no? Si Judas, pagkatapos niyang ibenta yung buhay ni Kristo sa 3 pilak, nakonsensya, ano? Nagpakamatay si Judas. Pero si politiko, yun ang pagkakaiba pa lang mas si politiko nagdakaw sa bayan, hanggang ngayon ay buhay, hindi na ako konsensya. Yung pala Sir Joel, ano yung pagkakaiba no, ni Judas at ni politiko. Si Judas at least na konsensya, nagpakamatay. Si politiko tuloy ang pagnanakaw, hindi na ako konsensya at hindi pa rin nagpapakamatay. ang gusto mo, ang presyo ay tumataas. Anong silbi ng train kung ang sweldo'y walang gate? Magkano po ang kilo ng bigas sa inyong mga lugar-lugar dyan? Dini sa Kalapan ho, 53. Ang pinakamababa na hata. May 50. Pag bumuli ka ho sa mga tindahan, 60 or 57, 58. Ganun ho ang mga presyohan. Hinihintay natin yung binabanggit dati na dahil sa mga importation nito ang agricultural product tulad ng bigas, magkakaroon ng kompetensya at bababa ang presyo ng bigas daw, ano? Ng mga agricultural product. Namumunong kawatan. At ngayon pa nga ay para ibaba daw yung produkto ng mga in-import na mga agricultural product, ay kailangan babaan ang taripa ng pagbubuwis. At medyo hindi masyadong bigyan ng maraming restriction para hindi na, at yan daw yung bahagi na yan, yung ganong pagbababa ng taripa nitong mga nag-import na ito ay bababa din ang presyo nitong mga agricultural product na ito. Pero ang panawagan ng mga kapatid nating mga magsasaka dito sa Pilipinas, ba't ba tayo kailangan nating babuhay sa importation? Pwede naman, sa usapin ng palay, hindi natin i-improve ang ating mga palay, ang ating mga pananim. Hindi natin bigyan ng magandang ayuda itong mga kapatid nating mga magsasaka para mapaganda ang kanilang mga produkto. At
may landing, may ibigay sa merkado sa tamang presyo. Tayo hindi natin alam kung totoo bang nagkukulang ang bigas eh. Kasi ayon sa pagsusuri ng Ibon Foundation, dati-dati sabi nga kahit daw triplihin ang population ng Pilipinas taong 2010, kayang pakainin ng mga magsasaka ang ating bansa sa usapin pa lang ng bigas. Pero ngayon, importation ang sagot ng magagaling sa gobyerno. Parang natatakot tayo na parang pinapatay na talaga rin ito mga kapatid nating mga magsasaka sa kasi ano na mga gagawin mo nga kung ikaw ay magsasaka pa tapos mura ang iyong ang produkto ng iyong palay. Tapos ito nga, may mga importation pa nga ng mga agricultural product tulad ng bigas. Kung sasabihin mo kompetensya, paano ka makikipagkompetensya sa Vietnam? Maganda ang ayuda ng gobyerno nila sa Vietnam. Sa Pilipinas, solo-solo ang mga kapatid nating mga magsasaka. At walang magandang ayuda ang gobyerno sa mga kapatid nating mga magsasaka. Ngayon, sasabihin mo magkakaroon ng magandang kompetensya, mahal nga ng ating ng mga fertilizer, ng mga pestisidyo Samantalang sa Vietnam, libre. Libre ang bini, libre ang pestisidyo. Kaya kaya nilang magbaba ng presyo ng kanilang mga produkto kagaya ng bigas. Tayo, paano tayo? Kaya mali po yung sinasabing gawa sa importation at mayroong kompetensya ay bababa at ang makikinabang nito ay itong mga mamimili. Kalokohan po yun. Hindi po totoo yun. Patakaran. Tumambay doon sa kanto, nasilip ko sa dyaryo ang ating... Hindi po natin alam, kasi yung ilang mga secretaries at mga nakaupo sa gobyerno, sa mga matataas sa posisyon sa gobyerno, at tinalaga ng Pangulo bilang mga heads ng mga department, ay mahuhusay daw. Pero, paano naging ganun? Paano kahit... imagine niyo po, ano sinasabi? Actually, yung law of supply and demand niya parang sumesamplang na Ang gusto mo. Ngayon, sabi kaya daw nagmamahal ang bigas gawa doon sa law of supply and demand. Yung pangangailangan daw po ay madami. Dumadami yung pangangailangan ng tao. Kaya bumamahal, nagmamahal. Nauubusan, nagmamahal yung produkto. Kaya pag naubusan, kailangan mag-import. Kaya nagmamahal. Pero imagine niyo po pero bigla-bigla sasabihin mo dahil sa importation ay magkakaroon ng kompetensya, ay bababa ang presyo ng agricultural product kagaya ng bigas. Federalist Parang ang gulo. Parang ginugulo ang tao. ng gulo at kahirapan, forma ba ng Nagmahal daw po ang bigas dahil mahal sa farm gate ang presyo ng palay. Hindi naman po. Nagtanong tayo sa mga kapatid nating mga magsasaka ay 30 to 23. Hindi pa nga ata naka-30 po 23 ang huli kong kita dyan sa part ng Socorro, ng South. Yung presyo ng bigas. Ng palay. Parang niloloko na lang ba ang tao? O nagsisinungalingan na lang ba tayo dito? Pinaiikot-ikot lang po martial law ay tayo, wala tayong balita ngayon dito sa ating lalawigan regarding dito sa ASF na ito. At parang may binabanggit nga na fake news yung dating binabanggit na tinanggal na daw yung restriction dito sa mga karning baboy at mga buhay na baboy na lumalabas at hindi lalabas sa probinsya. Pero nagtataka tayo, may binabanggit yung ilang mga kababayan natin. Halimbawa, sa Pola, sa Nauhan,
Sa Pinamalayan. At kahit daw dito sa part ng Socorro, yung iba, kinakatay na yung kanilang mga baboy dahil may African swine fever pa daw ho na naandyan sa mga bayan na yan. Yung Victoria. At ang binabanggit ng ilang mga kaibigan natin, ang kilo daw ng karneng baboy, ito yung Pinamalayan ha, 100 daw po ay makakabili ka ng 1 kilo. Kahit daw ho dito sa may part ng Pola at kahit sa Socorro, yung may mga maliliit na mga figure dyan, kinakatay na yung kanilang mga baboy para lang daw hindi lubos na malugi. Pinapaambagan, ginawa naman ho ang kalakaran dyan sa mga, lalo pa sa mga bukid-bukid. Pasong, may mga papasong kung tawagin. Ganun na lang daw ang ginagawa nung ilang mga kapatid natin, mga nag-aalaga ng baboy, na para hindi lang sila malugi na malaki, ay kinakatay na nila. Dahil patuloy daw sana malaman natin, makumpirma natin kung totoo ba na itong ASF na ito ay wala na sa atin o meron pa ba dito sa ating lalawigan. Kasi naawa tayo doon sa ating mga kababayan na nagbabaka sakali, nag-aalaga ng baboy. Tayo nga, yung Pola, no? Imagine niyo yung oil spill na hindi nakapangisda at namatay ang kabuhayan ng ating mga kapatid ng mga mangingisda dito sa part ng Pola. At hindi lang yung mga kapatid nating mga mangingisda, bagsak ang ekonomiya ng Pola. Ang ginawa ng ilang mga kapatid nating mga mangingisda, nag-alaga ng baboy, nagbaka sakali ng utang, or may ayuda yung gobyerno, pinuhunan nila, may ayuda yung local government unit ng Pola, ginawa nilang kapital para mag-alaga ng baboy. Pero, pagsapit ng September, nung November, nung October, yan po, problema naman nila yung ASF. Kaya sobrang dagok doon sa mga mamaya ng Pola, yung ganong sakuna, kalamidad sa kanilang buhay. Sabi ng pala, Tayo, sabi nga natin, ewan ko kung yung ayuda regarding dito sa oil spill, yung financial assistance mula doon sa company ng barko, kung nakarating na ba dito sa mga biktima ng oil spill dito sa Pola. Wala ho tayong balita. Pero naaawa tayo, no, na namatay ang kabuhayan ng mga kapatid nating mangingisda dyan sa part ng Pola. Good morning po kay Kunsel Sam Paderanga ng barangay Buhay na Tubig, Pola, Oriental Mindoro. Yan, kagaya na ni Kunsel Sam Paderanga. Mga ano ho yan, bantay dagat at mga mangingisda. Durog na durog, sabi nga niya, durog na durog ho ang kabuhayan din sa amin, sa barangay namin. At dito sa may karatig barangay nito ng Buhay na Tubig, itong Bakawan, talaga hong medyo hikahos. Salamat na lang daw at may mga nakakarating bang ayuda mula sa local government unit. Tayo nga magtatanong tayo baka bukas or sa next week at tanungin natin kung kumusta na yung financial assistance na mula doon sa company nung lumubog na barko na nagtapon ng metriko tonoladang mga langis dyan sa karagatan ng Pola. Tayo nga nagtataka, no? Laging huli. Sabi naman nga ni Mayora Ina Cruz, Jennifer Cruz ng bayan ng Pola ay laging huli sa ayuda yung kanilang bayan. Sila yung mayor na tinamaan ng sakuna ng kalamidad, sila pa yung nahuhuli sa pamimigay ng ayuda. Kaya siguro next week at malaman natin kung nabigyan na ba ng financial assistance itong mga kapatid natin ditong mga mangingisda sa bayan ng Pola. Good morning po kay Maria Siren Acedera Clergo. Kung yuyura
Tanggap ka ng Kumusta po ang benta? karapatan Kumusta ang benta dyan sa iyong posisyon dyan? sa bumagsak Mukhang hindi nakakota, kaya wala atang bonus. sama sa pagkakaisa. Oh, pagbabago. Mukhang may datingan pa ng bonus tayo, nakakabalita tayo dito sa dito sa city. Alam ko may bonus itong mga job order dito eh. Syempre, nagpapahiwatig naman yung mga kaibigan natin diyan. Ano nga Sir Arnaldo Barrientos Alcoba. Alam ko may paratingin yung mga yan eh. Kaya good morning po. Good morning kay Sir Julius. Sir, Merry Christmas and Happy New Year kay Sir Julius Marasigan. Ayos na rin yan, sir, kaysa sa wala. At least may darating. Buti nga may darating eh. Kami nga wala eh. Pero alam ko pinangutang na eh. Pinangutang na nito si paring Julius Marasigan eh. Yung kanyang ata eh. Ito, sideline na rin ito eh. Dahil hirap nga ng buhay. Ito nga, minsan kausap natin, sobrang mahal ng bilihin. Kahit dito sa atin, sa Kalapan. Sa daan, biglang Hindi na nga ho masyadong awan ko, pero mahal po talaga eh. Mahal ang bilihin, Tuloy-tuloy po yung inflation, tuloy-tuloy po yung pagtaas ng bilihin. Kaya, wag na natin lokohin ang sarili natin na sasabihin, re-report natin, bumabagal ang inflation. Pero may pagtaas pa rin. Bumaga lang. Pero tuloy-tuloy ang pagtaas. At walang pagbaba. loob ito. Wag daw tayong magreklamo para sa ating pag-asenso. Oh, pagbabago. Kaya ingat-ingat din daw, madaming problema ang ating bayan. Madaming problema ang sambayanan, Anong klaseng parang mukhang yung inflation ay isang epidemya eh. Halos ba masasabing epidemya dahil epidemya sa bulsa ng mga mamamayang Pilipino. Imagine niyo naman po, yung simpleng pangunahing pangangailangan sa pagkainan ng ating mga mamamayan, yung bigas. Imagine niyo po, pumalo hanggang 60 per kilo. Kung bibili ka man ng halagang 48 o 50, sabi nga nung iba parang hindi makakain. Parang pagkain daw ng aso. Hindi ko naman alam dahil patol tayo dyan kahit paano basta bigas. Kakainin natin yan eh. Kongreso. Tayo nagtataka din, tayo ay halos sa papalibutan ng dagat at almost 3/4 ng ating teritoryo ay karagatan, tubig. At 1/4 ito ay kalupaan na mayaman para sa pagtatanim sa agrikultura. Pagdating mo sa pagkainan, yung presyo ng iyong isda, hindi ka na ngayon makakabili ng 150. Meron ng 150, 120. Di mo nga mumurahin isda kagaya ng Don Pilas at Manamsi. Pero yung pong mga simple lang dati, yung mga tingin, pulang buntot, galunggong, 200 plus po ang presyo per kilo. Kaya po nagtataka tayo sa bansa natin na tayo ay napapalibutan almost 3/4 ng teritoryo natin ay karagatan at mayaman sa isda. At 1/4 nito ay kalupaan at aplikable at mayaman mataba para sa agrikultura. Mahal po lahat ang bilihin sa bansang Pilipinas. Sabi, anong agawin? Ganyan ang kalakaran? Mali po. Hindi ho natin. Kailangan tayong mga mamamayang Pilipino, tuloy-tuloy ang ating pag-imik, tuloy-tuloy ngayon, sasabihin para ka na lang sirang plaka, hindi naman at least, nasasabi mo,
At kahit tayo sa programa natin dito sa MIB for Online Radio sa Pilipinas, ay naniniwala tayo na itong ginagawa natin sa ating programa ay may katuturan. At kahit papano, yung mga nakikinig at nanonood sa ating programa ay sasabihin nila balang araw na tama po si Kabayan. Kaya wag po tayo maging bulag-bulagan. Sa ating mga nakikita, sa ating kapaligiran, nararamdaman. Ito, simple nga lang po, sabihin ko sa inyo, uulitin ko po, 3/4 po ng ating teritoryo ay katubigan, karagatan, na mayaman sa isda. At 1/4 nito ay kalupaan na aplikable at mayaman para paborable para tamnan ng agrikultura. Ito yung mga sa pamamagitan ng sektor ng magsasaka at mga mangingisda na bumubuhay sa bansa at ng mga manggagawa, tayo pa yung aping-api sa ating bansa. Imagine niyo po yun, mayaman tayo pero hindi tayo makabili, hindi tayo makakain ng mga mahal na isda. Ang kumakain lang ay siyempre may kahit nga po yung presyo ng mga lapu-lapu tayo, mayroon tayong grouper na isda na ang isang piraso ay halos nagprepresyo na 3,000. Kaya ba natin yun? Kaya ba ng isang pangkaraniwang mamayan yun? At mismo yung nanguhuli ay hindi nakakain dahil mahal nga ang presyo, yung mga lapu-lapu na yan, ibebenta ko na lang at para ako may pambili ng bigas. Pero nakakaawa pong tingnan, Nakakaawa pong sitwasyon sa bansa natin na napakayaman ng bansa natin pero bakit naghihirap ito? Kahit yung mga taga-ibang bansa po. Halimbawa, yung Sweden. Nagtataka sila. Yung mga Swedish, nagtataka sila na ang yaman-yaman ng bansang Pilipinas ayon sa kwento at ayon sa nababasa nila. Mayaman sa mineral, mayaman sa kalupaan, mayaman sa dagat. Mababait daw ang tao. Pero bakit? Pagdadating sila dito, mahirap na mahirap ang bansang Pilipinas. Pero mayaman sa mineral. Nagtataka sila, sana tayong mga pangkaraniwang mga Pilipino, magtaka na rin tayo. Ba't ganun? Ba't nga ganun ang sitwasyon? Kung ang sweldo'y walang gain, manang pangako, korupsyon ay hihinto. Ang droga at ang endo, wala namang nagkatotoo. Next Saturday po, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod, Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at kalikasan at mamayan. Magandang umaga po. Realismo na tayo. Ano ba ang dahilan ng gulo at kahirapan?